Ayan o. Yan. Isa rin yung nagkakos yan ng ingay sa panggilid. Tapos sa dragging. Yang alog na yan. So mamaya makikita nyo, pag pinalitan natin ng slider piece yan, mawawala yung alog na to. Meron tayong power tools pang tanggal. Pero kung panghigpit lang guys, ito na lang yung gamitin nyo. Para hindi mapersa yung mga thread sa loob pag hinigpitan nyo. Pero kung tatanggalin lang, okay lang naman mag power tools. Sinasala niya kasi yung mga dumi na nandun sa loob. Kahit dito sa loob guys, kung makikita nyo. Ayan, madumi siya oh. So, ang gandahan pala dito guys, ayun, may strainer siya sa loob. So, hindi sasama yung ibang mga alikabok or maliliit na particles. So, sukat na sukat. Mas magandang ito gamitin nyo kumpara dito sa open wrench. Mas maganda itong close. So, ayun guys, kung makikita nyo coolant is below na dun sa tamang height. Ayun, nasa low na siya. So, ang gagawin natin is dadagdagan lang natin, hindi natin papalitan na buo. So, mas magandang low na or nasa reserve na para mabilis siyang pumasok sa ating makina. Kasi kung full tank ka maglalagay nito, ang tagal niya pa bago makapasok sa makina, 'di ba? Naka-reserve na yung gas, mas madali siyang makakapasok sa ating makina. Good day guys, this is Tiver. Welcome back to my channel. Ngayon ay mag-maintenance tayo ng pang daily natin. Itong PCX, ay mga binili ko sa Shopee. So yun guys, kung ginagamit nyo yung motor araw-araw, so wag lang tayo bumili ng mga upgrades sa motor, kailangan marunong din tayo mag-maintenance. So ito lahat ng binili ko sa Shopee guys. Ito matagal na sa akin to, Honda coolant. Magdadagdag lang tayo. Tapos ito palit, speed tuner super oil 10W40. Tapos speed tuner na Magic Gear oil, sa Shopee lang din to. Tapos ito tuturo ko mamaya paano ginagamit. Carbon cleaner. Ayan. Panglinis to ng mga carbon deposits sa motor natin, sa makina. Tapos syempre sa panggilid mag-upgrade tayo, magpapalit na tayo ng slider piece kasi maalog na. So, unahin na natin yung pinakamadali. Ito, super oil na speed tuner. Dito natin babaklasin para malinis din natin yung strainer na nakalagay dito sa loob ng makina. Tapos, ang kailangan natin dito is 17mm. Meron tayong power tools pang tanggal. Pero kung panghigpit lang guys, ito na lang yung gamitin nyo. Para hindi mapersa yung mga thread sa loob pag hinigpitan nyo. Pero kung tatanggalin lang, okay lang naman mag power tools. So, kung meron kayong katulad dun sa akin, ito, yung skid plate, kailangan nyo ng 8mm para matanggal tong dalawang screw na to. Para malinis yung pagbagsak ng oil. Tapos, kailangan nyo rin ng container, ayan, para papaglagyan ng gamit na oil. So, baklasin muna natin tong dalawang 8mm. So, nakaganyan yan sa baba. Tapos, 17mm. So, landahanin nyo lang pag tatanggalin nyo na. So, ito yung spring. Tapos, ito yung strainer. So, ito lang talaga yung disadvantage ng naka-skid plate ka kasi, ayan, makalat mag-change oil. Yung isang part kasi ng skid plate natin is nakakabit sa tambucho dun sa kabila ng tambucho. So, hintayin lang muna natin. Tapos, lilinisan na rin natin tong strainer. Tapos, itong spring. So, dapat pag ikakabit mo guys, nakaganyan. Ganito to. Ganyan ang itsura niyan sa loob. Tapos yung mga oil, ayun, makikita nyo, sobrang dumi. Sinasala niya kasi yung mga dumi na nandun sa loob. Ayun o. Kahit dito sa loob guys, kung makikita nyo. Ayun o, madumi siya o. Yan, kita. Diba? So yun, madumi yung oil natin guys. So buti na lang nakapag-change oil na rin tayo. So linisan natin to. So, habang nagdi-drain pa siya, meron tayo natirang panglinis ng CVT. Nung nakaraan naglinis ako. So, ito yung gagamitin natin para malinis to. Ba? Ang linis agad oh. Oh. Hindi mo na kailangan basahin ng tubig yan guys. Pero kung wala naman talaga, pwede naman pero papatuin mo bago mo ipasok ulit. So ito next.
Malinis na, di ba? So, ito naman. Ito kasi yung mga nakapasok sa makina. Kailangan mo laging malinis to. Ayan, malinis na. So, ayan. May unti-unti pa siya. Ngayon, itatagilid natin siya kahit papaano. Para masagad natin yung maduming oil. Yung lumang oil. Di ba may lumalabas pa? So, kung makikita nyo, marami pa ring oil yung lumabas. Ibig sabihin yan, okay pa yan, guys. Hindi lang natin siya ma-exactong sukat kasi nga nagtapon na. Tapos, ayan, walang sukat yung ating container. Kaya, para sa akin, okay na yan. At least hindi naubos yung oil. Kasi kadalasan, kapag nakapipe ka or nakakarga yung motor mo, mas mataas yung chance na magbawas yung oil pag nakakapipe ka or nakakarga. So, yung akin, hindi naman nakakarga, pero nakapipe ako. So, ayan, kita nyo, wala na tumutulo. Okay na yan, guys. So, ito lahat ng oil na nakuha natin. So, ayan, malinis na siya. Ngayon, pwede na natin ibalik agad to. Itong mga to. So, gamit ko tong 17mm. I-shoot ko lang. Kasi nakaspring yan eh. Lalaban yan eh. So, inigpitan ko lang gamit tong socket. Pero hindi ko na gagamitin yung impact wrench para sikipan. Ang gagamitin ko is ito na. Para safe tayo na hindi malulost thread or hindi masisira yung thread. So, 17mm. So, ayan, 17mm. Sikipan lang natin. Ayan, okay na yun, guys. Huwag nyo na masyadong sikipan. Kasi mahihirapan din kayong tanggalin yan. So, sakto lang yung ganun. So, punasan nyo na lang yung gilid. So, pwede nyo ring isprayan to ng CVT cleaner. Punasan nyo. So, hindi ko tinatanggal tong ating skid plate kasi sobrang laking tulong sa akin nito, guys. Hams ako or nalulubak, ito talaga yung sumasalo. So, nakadepende sa inyo kung anong preference nyo kasi yung iba maraming sinasabing bad side effect na ito eh. Pero para sa akin, goods na goods to. Hindi ko na ibabalik to, yung dalawang screw na 8mm kasi magbabaklas din tayo ng panggilid mamaya. Ilagay na natin tong bago nating engine oil. So, ito, bago nyo hugutin, punasan nyo muna. Hugutin nyo na. Punasan nyo na rin to. Yan, punasan nyo na rin to. Para malinis talaga yung bagong oil. Malinis yung papasok na oil. So, ayan, okay na yan, guys. So, ang ganda sa napag-orderan ko sa Shopee, nakatape pa talaga yung takip. Para sure na hindi mabubuksan sa biyahe. So, ito pala yung gagamitin nating funnel. Ayan, nabili ko lang din to sa Shopee. Ayan, maganda to kasi, ayan, na-extend siya, tsaka nauusog. So, medyo malalim kasi itong ating butas. So, kailangan nyo ng mahaba talaga, tas na-extend. So, buksan na muna natin to. So, ito yung bago nating oil. So, dapat, pag mag-change oil tayo, is 800mm lang, guys. Huwag nyo maubusin yung 1 liter. Makita nyo, mayroon siyang 200ml. So, pwedeng i-shoot mo na lang dito yung speed tuner na saktong 200ml. Tapos, yung lahat na matitira sa container is pwede mo na isalin dito sa makina natin. So, ngayon, magsasalin ako dito ng 200ml. Oh, yan. So, hanggang dito, ito yung sobra sa 1 liter kasi 800ml lang isasalin natin. So, ito, itatabi muna natin. Tapos, ito lahat na natira dito, isasalin nyo na. So, salin na natin. So, mas magandang hawakan nyo dito sa leeg para hindi siya matanggal. Tapos, salin natin. So, ang gandahan pala dito, guys, ayun, may strainer siya sa loob. So, hindi sasama yung ibang mga alikabok or maliliit na particles. Goods na, di ba? Itong 200ml na natira, sasalin natin pabalik para ipunin natin. So, salin lang natin pabalik yan. Okay na. So, saktong-saktong 200ml itong natira. So, ngayon guys, dito naman tayo sa gear oil. Ito yung gagamitin natin. Tapos, ito yung nabili ko sa Shopee na tools na kompleto siya. Kasi itong
impact wrench natin hindi kakasya dito sa ilalim. So, ang sukat nito is number 12. So, meron na rin siyang mga designated number. Hindi ka na malilito. Tapos, ito ang papalit. Bubuksan natin dyan. So, sukat na sukat. Mas magandang ito gamitin nyo kumpara dito sa open wrench. Mas maganda itong close. So, pa-counterclockwise ang ikot niyan, guys. So, makikita nyo yung kulay ng gear oil. Okay pa siya, guys. Hindi siya nabaha. Hindi siya kulay brown. Ayan o. Goods na goods yung kulay niya. So, pupunasan lang natin to. Kung makikita nyo, ayan, naputol yung ulo. So, gagawa na lang natin ng paraan para ma-shoot natin sa butas. So, ito pala guys, makikita nyo, meron siyang washer. So, ingatan nyo na wag mawala yan guys kasi mahalaga yan. Para hindi sumagad tong nut dun sa pinaka-lock. So, wag nyo iwawala tong washer na to. Kung mawala nyo man, humanap agad kayo ng paraan para mapalitan. Ang sukat pala na ilalagay natin dito sa ating PCX 160 is 120 ml. Yun ang tamang sukat pa magpapalit kayo ng gear oil. So, dapat hindi 100 ml o hindi 150. Dapat saktong 120 lang. So, ito, saktong 120 na to. Ngayon, tapos na siya mag-drain. Pabalik nyo na to screw. So, kamayin nyo muna. Para di ka mahirapan. So, pa-clockwise ang ikot na ito, guys. Tapos, gamitin nyo ulit ng tool na ganito. Number 12. Tapos, clockwise. Tapos, pag mahigpit na, isang pihit lang. Ayan, okay na yun. So, ngayon, maglalagay na tayo. So, pag maglalagay tayo, ito yung bubuksan natin. Itong nakaangat. So, ganun pa rin, number 12. Tapos, counterclockwise. Ayan. Maliit lang. Nakakita ko ng hose dito. Tapos, gagawin natin is papasok na lang natin sa butas. Tapos, swak na swak to dito sa pasukan ng gear oil. Diba? Swak na swak siya. Lagay na natin yung bagong gear oil. So, ubusin natin to lahat. Pagtapos lagyan ng gear oil, pwede nyo na ibalik itong screw. So, clockwise na yan. Ayan, okay na yan guys. So, ayan guys, kung makikita nyo coolant is below na dun sa tamang height. Ayan, nasa low na siya. So, ang gagawin natin is dadagdagan lang natin, hindi natin papalitan na buo. So, ito yung coolant na gamit natin from Honda. Para ma-refillan nyo yung coolant, basic lang, tatanggalin nyo lang to. So, ayan, dito flat screw. So, yun, tumatalsik nga pala, nakalimutan ko sabihin. So, makikita nyo na dito yung mismong coolant na reservoir. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan yung ating coolant. So, ang gagawin natin is, dadagdagan na lang natin. Hanggang magsakto lang yung height niya. Hindi yung papalitan ng buo or hindi sobra. So, ito yung ating coolant. So, kada lagay nyo guys, i-check nyo rin para sure kayo na hindi sumobra yung lagay nyo. So, sa akin, okay na yung ganun karami lang. Tapos, babalik na lang ulit natin. So, i-sure nyo lang na naka-cover ng maayos para hindi sumakit ulo nyo. So, yan, okay na. Tapos, kabit nyo yung takip. So, ito yung takip natin. Punasan nyo na ng konti. Medyo madumi yung motor natin kasi tag-ulan. So, yan. Okay na yan, guys. So, ngayon, guys, maglalagay na tayo ng slider piece. Magpapalit pala. Hindi na ako bumili ng aftermarket kasi mas mula nung dati kong motor, na-try ko na yung mga aftermarket. Mas mabilis siyang lumawag kumpara sa stock talaga, na talagang fit na fit sa ating mga backplate. Iba pa rin kasi talaga pag stock. So, ito talaga yung binili ko, stock, para sa ating backplate. So, buksan na natin tong CVT. So, 8mm lang, pang bukas dyan. Number 5 na Allen key. Counterclockwise.
Tapos dito, may nakatagong screw dito, number 8. So, dapat meron kayong gantong tool. Parang letter L. So, shoot nyo lang yan dito. Kasalanan si Dalton, tsaka... Tapos, splice. Para matanggal nyo yung sensor. Yun lang. Dito, 8mm na lahat. Pero lang kabilis. So, ito yung babaklasin natin kasi tatanggalin yung backplate, 22mm. So, ayan, screw, spacer. So, ito yung papalitan natin ng slider piece. Maririnig nyo may alog na siya. Ayan, o. Yan. Isa rin yung nagkakos yan ng ingay sa panggilid, tapos sa dragging. Yang alog na yan. So, mamaya makikita nyo, pag pinalitan natin ng slider piece yan, mawawala yung alog na to. So, tanggalin natin. Tapos, yan, hilahin lang natin. Yan. Medyo matigas pa tong iba, pero iba malambot na. Yan. So, lilinisan na rin natin siya. Ang bilis naman dumumi na ito. So, nung nakaraan lang, nilinisan ko na rin to. Makikita nyo sa mga last upload ko. Dumi ulit. So, ayan. Nalinis na siya ulit. Tapos, ito yung bola natin. Ayan, yung makita nyo last upload ko rin. 17, 15 yung nilagay ko dito. So, ito yung bago nating slider piece. Ayan. Bagong bago. So, yung ating backplate. So, ang paglalagay nyan, ayan, katulad nyan, nasa taas yung triangle, tapos yung nasa baba yung square. So, ito, triangle, square. Ngayon nyo dito. Diba, sobrang higpit to. So, dapat ganito talaga kahigpit yung ating slider piece. Yan. Ganun talaga dapat kahigpit. So, nasa taas ulit yung triangle. Higpit. Baka kanina mabilis ko lang natanggal. Ito kahit anong tanggal mo, ayaw. Hindi mo matatanggal yan basta-basta. Tapos, ngayon, testing natin kung tutunog pa siya. Ayun, no. Walang tunog, guys. Ganun talaga dapat siya ka-shoot. Shoot na shoot talaga dapat. Tapos walang space. Ayan, di ba? Wala nang tunog. Yung bola na lang tumutunog. Ayan, o. Kahit taasan natin, ayan, o. Hindi siya umaalog. Kahit nasa taas siya. So, ayan. Goods na goods ang ating bago slider piece. So, linisan natin habang nandito na. So, bushing, tapos magic washer. Linisin na rin natin. Para maganda yung lapat ng ating belt sa kanya. Kalkal ni Mickey Maso. Ayan, speed tuner. Pati itong belt. Ayan, speed tuner. Pati yung ating torque drive. Kalkal ni Mickey Maso. Tapos, spacer. Tapos, nut. So, higpitan nyo muna to gamit yung socket. Tapos, saka yung higpitan ng so, ito yung pinagpalitan natin. Yung iba dito okay pa. So, kapag if ever na may nangyari, meron tayong reserba. Pero iba dito malambot na. So, yan. Tatabi na lang natin. So, ibabalik lang natin to lahat. Tapos, dito na tayo sa ating carbon cleaner. Yan. Ito yung pinaka-solid eh. So, ito guys, yung carbon cleaner. Ayan, nabili ko lang dito sa Shopee. Makikita nyo sa screen yung mga directions kung paano siya gamitin. Tapos, yung magiging effect niya sa motor natin pag naglagay ka is makikita nyo rin sa screen. So, ang pinakamaganda kasi nagustuhan ko dito is nalilinis na yung mga carbon deposit sa loob ng makina natin. Dalawa kasi yung paraan ng paglilinis ng ating makina. So, isang physical cleaning, tapos isang chemical. So, mas maganda na munang chemical yung gamitin natin na panglinis para hindi buksan yung makina natin para lang linisin yung carbon deposits. So, mas maganda kasi, pag bubuksan mo yung makina kung mag-upgrade ka, kung mayroong nasira sa loob. Pero kung maglilinis ka lang, so, ito na lang talaga. Isa sa nakita ko sa directions niya kung paano siya gamitin is dapat low na. Kumbaga, nasa reserve na yung ating gas tank. Para, kasi ihalo natin to sa ating gas dito sa tangke. So, mas magandang low na or nasa reserve na para mabilis siyang pumasok sa ating makina. Kasi,
kung full tank ka maglalagay nito, ang tagal niya pa bago makapasok sa makina, di ba? Naka-reserve na yung gas, mas madali siyang makakapasok sa ating makina. Sa mga nagtatanong kung pang FI lang ba to, pang carb, so pang lahatang motor po ito. So ngayon ang gagawin natin, babawasan natin tong gas. So babawasan natin gamit itong ginawa kong improvise na pang sip-sip ng gas. Tapos iikot natin dito sa village. Tapos tsaka natin ibabalik to para talagang nakapasok na tong carbon cleaner. Pero kung naka-reserve naman na yung gas nyo, maglagay na lang kayo ito, diretso na. Huwag na kayong gumamit na ito. Makita nyo na sa ano siya, 4 bars. So, ang isa pang kagandahan nitong carbon cleaner na to, nagiging fuel efficient din yung motor natin dahil dito. So, makita nyo naman yun. Yan, dumi ng gas tank natin. Tapos, ito yung hose. Gawa kami ng bagong improvise kasi yung coke, hindi bumabalik sa dati niya itsura, kaya hindi nakakabalik yung gas sa baba. So, ito, ginawa namin Joy. So, malinis na yan. Tapos, yan. Tuyo na rin. So, higupin lang natin to. Wow! Tuloy, tuloy! Baba mo. Ay, sorry. So, the best para talaga yung Joy. Joy, tsaka C2. Tuloy-tuloy lang pag-Joy, no? Meron pang laman yung tangke nyo bago kayo maglagay nito. Ayan. Sipsipin nyo na muna bago nyo ilagay to para mabilisan siyang makapasok agad sa makina. Carbon Cleaner by Honda. Sa Shopee lang din to na order. Shoutout para sa aking assistant. Hey. Ina! Yapo. Ako nga, hindi naliligo pa nagbabag. Okay na yan. Sobra na. So, masyadong marami pa rin yung gas natin. So, kailangan natin ilipat sa coke. Ikaw na, hindi ko makatansya. Para ka nasa probinsya lang. Tamang salin lang ng gas. Bawas 1 litro nga pula. Mainit nga nakikita ko nga umulos. So, ito na lahat guys nung nakuha natin na gas. Kaninang 4 bars. Ngayon, 1 bar na lang. Pero kanina blinking na yan. Nag-ano lang ulit. Parang nag-recalibrate lang siya tapos nag 1 bar. Pero pag umandar out dito, magbi-blinking na rin to. So, ayan, ganyan dapat yung itsura ng gas tank nyo bago nyo ilagay yung carbon cleaner. So, ngayon, alagay na natin to. So, ayan yung itsura nyo. Tapos may takip dito. Sabi, add to fuel tank prior refueling. Do not add Honda carbon on empty tank. So, wag yung sagad na ubos. Dapat yung ano lang, naka-reserve lang talaga yung gas. Tapos, ayan, use every 3,000 km or after 3 months, whichever comes first. So, kung ano ka, daily use mo to, halimbawa, nag-grab ka, lalamove, angkas, move it, mas magandang 3,000 kilometers. Pero kung katulad ko, na pwedeng papamalengke lang, tapos ikot-ikot na sa village, punta ng court, every 3 months ako maglalagay kasi madalang ko lang maabot yung 3,000 kilometers sa loob ng 3 buwan. So, ayan yung tsura niya sa loob. Ayan. Iba yung amoy niya. Hindi amoy gas yung amoy niya, pero amoy chemical talaga. So, ang gagawin natin, di ba, nalagay na natin lahat. Paandar rin natin yung motor natin. Kapag siguro mga 5 minutes, 6 minutes na natin na paandar yung motor, tsaka na natin ibabalik yung gas. So, ngayon guys, na-maintenance na natin itong motor. Kung napalit yung full video, napalit tayo ng engine oil, tapos napalit tayo ng gear oil, nagdagdag na rin tayo ng kulad, tapos ang pinakamahalaga, yung carbon cleaner. So, ayan, kung makita nyo yung gas tank natin, ito yung gas tank natin. Ayan. 1 bar siya. Ngayon, ipapatakbuhin natin siya para yung carbon cleaner is pumasok sa intake sa makina. Siya yung magpapa-fuel efficient ng motor natin. Tapos siya rin yung magtatanggal ng mga carbon deposits. So, patakbuhin na natin. So, papatakbuhin natin siya 5 to 10 minutes para umikot talaga sa loob yung carbon cleaner. So, yun guys, sa mga nag-aabang, syempre gusto nyo marinig yung tunog ng motor. Ayan, pakinggan natin. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng tuwa po sa video. Desi TV out.